Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Magnus Carlsen, world number 1, nakaharap na po ni Wesley So at isa sa pinakaiintay nating bakbakan. Ano kaya ang nangyari? Long game pa lang nagkapisakan na. Ang ganda raw dito ng nangyari. Pero bago natin pasadahan mga kamatyas, ay iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club application. It's white to play. Ano kaya ang ginawang swabe ni Anatoly Karpov? Former world champion, napaka-smooth daw. May daw. Pakilagay po ang inyong mga kasagutan sa comment section below. It's white to play and win mga kamatyas. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable sa Play Store, sa App Store, free lang ang paggawa ng account dito. Kaya grab yours now, napakagandang pang training. Lalakas ka talaga sa application na to. Napakaganda ng mga puzzle mga kamatyas. Block dito si Wesley kay world number 1 Magnus. Pero bago tayo magsimula, shout out naman po sa AQ Prime application. Kung merong Netflix, tayo naman. Meron tayong pang Pinoy movies. Tangkilikin natin ang sariling atin. May pang adult movies at may pang kiddies. May pang bata na mga palabas. Napakaganda ng AQ Prime. Tangkilikin po natin ang sariling atin mga kamatyas. Okay, ang ginawa dito ni world number 1, nag-E4. E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Ipinireno ni Magnus ang kanyang Ruy Lopez. Kasi mukhang sawang-sawa na siya sa mukha ni Wesley tumitira ng walang kamatayang Berlin. Pang equal-equal. Pumreno ng isang square, Bishop C4, Knight F6, D3, Bishop C5. At nauwi po sa tinatawag na Giocopiano. Nag-Bishop G5, develop ng ilang kagad, pin kagad. Nag-H6, sinubukan ni Wesley. Kakainin mo ba or atras ka? Umatras lang po si Magnus. Ano bang akala mo, Wesley, kakainin? Nag-D6 at nag-C3, ayun, para kontrolin ang D4, ang B4, at nag-A5 para kontrolin po ang paparating, no? At nag-castling, castling din, Knight B2, normal developments, at iniiwas na po ang bishop kasi pagka mga ganitong temahan kasi natatimingan ng Knight B3, D4, kaya panapty lang para hindi matempohan ng atake. At nag-A4 naman para hindi naman makakain mamaya ng space. Kasi tinutulak din niya, no? Kakain ng space sa queen side, no? Kaya pinantayan lang ni Magnus. At nag-G5, yan ang medyo aggressive variation dito ni Wesley. Para sa akin po, risky to eh. Bishop G3. Kasi sa pagkakatanda ko mga kamatyas, may kumakain din ito. Parang si Anish Giri, isa sa mga laro niya, kinain yan eh. Pero, slightly better ang black. Hindi makakasiguro ang white na sa sacrifice na yan. Pakita ko na nga sa inyo mga kamatyas. Pero nakakailang din yan ha. Nakakailang din to. King G7. Kasi nakapina eh. Ang bishop kasi nasa kabila. Maganda sana nandyan yan eh. Pero may gumagawa niyan mga kamatyas. Tapos king H1, iiwas sa pina, tapos mag-E4. Interesting din yan. Pero nakakatakot din naman sa white syempre mga kamatyas. Kasi po one piece down pa rin eh. Balik tayo dun sa ginawang Bishop G3, umatras lang, King G7, at nag-Rook E1. Pagkaganyan po kasi paiikutin yung Knight. Normal naman yan sa Ruy Lopez, sa Giocopiano, Italian game. Pero G4 ni Wesley talagang matapang. Bookline pa rin naman to mga kamatyas, pero matapang talaga si Wesley ngayon. Nag-Knight H4, at yan po ang lumabas na bago. Yung tinatawag nating novelty. No? Kasi ang old line na nakatala pa dito, may tumira ng Bishop H4 at nauwi sa tabla. Yan, hindi ko kilala yung mga players na naglaro nito eh. Pero itong Knight H4, novelty, Magnus yan. Nag-Knight H5 naman. Knight H5. Nagbabalak bang kainin, pero ang balak talaga dito yung Knight F4 eh. Mas maporma po yung Knight dito kumpara sa kainin yon. Knight F1. Kapuri-puri naman ng computer. Good move. Sip-sip. Pinuri. Ano ba yan? Sip-sip ba yan? Si Stockfish. Nag-Queen G5. Queen G5. Gaganon ba? Magda-Knight F4 mamaya. Okay, tamang forma muna. Extra protection sa pawn. Nag-Knight E3.
Good move. Sip-sip. Sinisigawan ng sip-sip. Knight E3. Okay. Para butasan yung F5 square. Como world number 1 no? Puring-puri naman ni Stockfish World number 1 ka talaga. Grabe yung Knight E3 Para butas kinain na ni Wesley, mga kamatsas. Hindi na niya pinatagal, makalundag pa sa napakalakas na square. Kinain at nag-knight F4. Okay? Ginive up man niya ang bishop pair, pero ang bishop naman sa G3 nananatiling barado, parang pawn na malaki. At yung knight sa H4, masasabi pong out of the game. Nasa edge of the board. Medyo mabigat ang pwesto nito. Nag-Queen E1. Queen E1. Ano plano niyan? Medyo nalaliman ako dito Bishop E6. Okay. Encuentro. Hamon sa bishop. At nag-F3. Ayun. F3 para basagi na. Dito, wini-welcome ni Magnus, mga kamatsas, na kainin ang bishop niya para yung knight naman ay malayang makakalundag sa F5 square. May mga teknikan, may mga butasan teknik no? Hindi pinansin ni Wesley. Bahala ka dyan. Ayaw kainin Bahala daw Nag-H5 muna. Patibay muna sa pawn G4 at nag-bishop to B5. Okay. Bishop B5. Kakainin ba to? Iniwas na ni Wesley. Medyo tamang duda si Wesley. Baka nga kainin. Kahit pa paano ay mai-slight ugly yung kanyang pawn structure. Hindi maganda kung tutusin. Pero kapakipakinabang pa rin naman. Yun nga lang sa level nila, mga kamatsas. Pag may mga double po na usapan, naku, mabigat sa kanilang i-drive yun Nag-D4. Binuo na ang sentro dahil naiwanan na nga ng knight ang square D4. Nag-F6, patibay lang ng pundasyon ng E5. Nag-Rook D1 para ready lang. Para pag-capture dyan mamaya ay mapakinabangan ng tore. At nag-Knight G6. Ayan na nga po. Hinamon na yung Knight sa H4. Nag-Rook D2. Prenteng-prente naman si Magnus na baliwalang kainin yan. Yung pala purpose ng Queen E1 din. Para extra protection din sa Knight. Nakita ko na yung lalim ng Queen E1. Nag-Rook F7. Grabe, kumunat din si Wesley Talagang kunakunachi. Tapos yung tore mukhang ilalagay mamaya dyan or dito. Tingnan natin. Nag-King H1. Okay, pass. Prophylactic move. Pass lang muna. At nag-King H7. Pass. Ayun. Ilalagay po yung Rook sa G8. Indication po yan, mga kamatyas, na bobuelo si Wesley ng atake sa G5. Nag-D5. Sinarado na ng istorbo. Bishop D7, hinamon. Kinain-kain. At nabuhay po ang knight. Nakabutas si Magnus. Tamang-tama pala yung timing ng D5 na yon. At nag-knight E7. Habol-habol naman si Wesley na ayaw niyang patigasin ng knight ng matagal dyan sa loob ng teritoryo niya. Bishop H4 sumundot at atras lang. Knight G3. Kaya pala sumundot para tempo magkaroon ng space na pang-atras. Kasi po kung kakainin ito, kain-kain, parang hindi nga maganda sa puti. Kasi bishop versus knight, mas energetic ang bishop. Tingnan nyo, mas active kumpara sa bishop niya na nasa gilid lamang. Okay. Balik tayo. Pero nag-knight G3, Queen H6. Salbahiski. May mga timing mamaya ng ganon at takihin ng bishop or itong isa. Tignan natin. Nag-C4. Patibay lang si Wesley sa D5. At nag-Rook F8. Ayan. Pagka ganito po, nilagyan na ng depensa, ay talagang papaatrasin na yung isang knight para atakihin ang bishop. Kasi po hindi maka-atras na ganon, hanging pa ang pawn sa F6. Kaya kailangang suportahan muna. At nag-Rook B3. Okay, kiliti muna sa queen side. Knight FG6 na. Ayan na. Nag-Knight F1. Good move. Sip-sip. Ang kulit ginood mo ba na naman? Umatras lang? Sinang-ayunan na naman ang computer? World number 1 ka talaga. Hanip yun Kasi dito, para makawala. And the only way yata talaga para to protect the bishop din Kaya ginood mo ba force move Kinain na ni Wesley. Kinain. F5, yun lang. Yun lang, mga kamatyas.
talagang pinapasubo ni Wesley ang B7 niya. Nakahanda na eh, oh. Ready to break na eh. Grabe, itong F5, ang lakas, kakainin yung E4, oh. Nag-Queen E1, bumalik lang si Magnus, obligadong suportahan niya muna ng pundasyon, yung E4, at kung kakain, Queen takes, at extra support na rin sa Knight na nagbabadyang ma-under attack kasi ng Torre. Kinain pa rin, Queen takes E4 check, Knight G6 harang, at ayun, nag-G3 na para extra space sa King makaangat. And yung Knight later on, pagkaalis ng King, mawala na sa pin, mamatay ang mga aktibidades na pwede pang gawin ng Knight sa G6. Yung G3 ang pangpigil dyan. At ayun na nga, battery along the F file. Nako, napakalakas. Nag-Rook F2. Extra support kasi talagang kakainin talaga ng buong buo yan. At nag-Queen C1. Pagkakataon naman pong mangalikot ni Wesley. Eto na, siya na ngayon ang nangangalikot. Ano ang threat ng Queen dyan? Parang pabaldado effect muna sa development sa baba. Nag-King G2. Umangat na para mawala yung pin. Pero ayun, kinapture na ni Wesley. Napaaga nga lang. Napaaga. Dapat daw Pontira is kembot lang din. King G7. Kagaya ng King. Ilag lang daw sa pin. Ganun lang daw muna. Kasi anytime naman, hindi naman pwedeng gumalaw yan. F4, kain, hindi pwede. Laging napakalakas ng F file eh. Tapos pag nag-Rook C3, saka pa lang daw kakain doon. Ayan ang gusto ng computer. Pero, balik tayo. Tinagpas kagad ni Wesley. Nainip. Rook takes F3. G takes F3 check. Rook takes F3. Yan naman po. Diyan naman kumabyos si Magnus at kitang-kita sa evaluation bar. Balimbing na. Ikaw na, Wesley, ang magaling. Bumalimbing. Kala ko ba kay Magnus ka? Ayan, Dapat daw ang good move dito ay King H3. Yan pala ang perfect move, mga kamatsas. Kumbaga, bawiin na lang mamaya. Pahinog muna. Pero yung King kasi, very annoying sa gilid. Parang lagi maaatake. Baka ma-check yan. Parang mamamatyas Pero yan po ang kahit papaano talagang masasabing solid talaga. Pero Rook takes F3, tingnan nyo po ang evaluation bar. At dahil dyan, pinitas ni Wesley ang naiwanan ng Torre. Okay, yun pala purpose ni Wesley, kaya niya pinagsasabayan ng kain-kain. Kasi yung pawn B2, kukunin niya. Nakuha nga. At nag-King H3. Ayun, dito mga kamatsas. Dito po, napakaganda ng ginawa ni Wesley. Time check, ay naku, maubos-ubos na oras ni Magnus. 15 minutes pa si Wesley. Ano kaya yung good move na yon, mga kamatsas? Na talagang ininda ni Magnus ang tira na yon. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin, mga kamatsas. Start. Maraming salamat po, mga kamatsas. Ininda talaga eh. Boom! Queen D4. Hamon, Queen to Queen. Naku, master ni Wesley ang Queen to Queen na yan. Force na, force. Ano Wesley? Force na. Force na daw. Kinain. Kain. Pero teka, Magnus Carlsen, sinasabi nilang endgame god. Diba? Grabe raw sa endgame to si Magnus. Yun nga lang po, bilangan tayo ng pawns. 5-6. Pero double po naman. Pero tingnan natin, weak kasi yung C4, weak ang A4. This time, ewan ko lang, ang pangit ang pawn structure dito ni Magnus. Nag-King G2, Knight D7. Ayan na kagad, May Knight B6, Mado-double attack na kagad yan, Nag-Knight D2. Pero paano tong A4? Knight E5. Diyan lumiko, Kung ako, parang gusto ko dito, para kainin ko to, Ayun din pala tira ng computer. Tama po. Ito ang recommended move ng computer sa nakikita ko po. Kasi grabe, Ang lupay ng Knight C5, kuha yun, Pero nag-Knight E5 si Wesley. Bakit kaya? Nag-H3, okay, para may potential maitulak as pass pawn mamaya. King G6, chinaga muna ni Wesley. Hinay-hinay lang siya. Nag-King F2, King G5. Bakit? Saan dadaan?
Nalulugaw ang isip ko dito. Saan dadaan? Nag-King F1. O, waiting na lang si Magnus. Teka muna mga kamatyas, may kaklaruhin lang tayo. Paano kung Knight F3 check? Is it possible na makonvert sa King and Pawn ending? Kain-kain, King F5. Oo. Pagka gumanon kasi mga kamatyas, kain-kain. Oo. Malayo kasi masyado eh. Kung gaganon, kasi naisip ko lang, pagka ganon sabay King F4. Okay. Kung gaganon man, waiting na lang. Kain-kain. Okay. O kaya kung magpupush, B6 lang. Pagka gumanon, ganon. Naku po. Bago pa makadali, simot na ang galamay. No? Bago pa makadali, simot na ang kanyang tauhan. Balik tayo mga kamatyas. So, hindi pala pwede. Kaya pala nag-King F1 lang. At nag-King F6. Nag-King F2. Ayun, check. Gumanon. Ayun, Knight B2. Yun ang gusto kong konteryahin kanina pa, yung Pawn A4. At nag-Knight B3. Nag-King E5, sinuportahan muna. Knight takes A5 at nag-King E4. Ayun, dito po naniniguro na si Wesley na talagang maitulak na niya yung paspon niya. Bago po tayo tumuloy mga kamatyas, lambing lang po, pasubscribe naman ang channel na to sa mga di pa nakakapag-subscribe. Maraming salamat po. At nag-G4. Okay, timplahan na, timplahan. Kanya-kanyang mga... talagang gusto manggulo ni Magnus sa gilid Pero yun nga lang, mas mabilis. Check. Nag-B6 muna, inatake ang Knight. Knight B3, bumigay ang Pawn C4. We check. Nag-King C3. Ayun, konting ingat-ingat na lang to mga kamatyas. Ayun, dito. Naku po. Galing. Ang galing. Inaplayan ni Wesley ng napakagandang knowledge sa transition ng endgame na to mga kamatyas. Sige po, pakiguess nyo uli. Birang, kumbaga parang hindi basta-basta makikita yun Ano kaya yung good move na yun mga kamatyas? Last puzzle na po ito. Pakiguess. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ang galing nyo. Congrats sa nakakita ng simple D2. Practical. Po-promote na. Nag-King C2. Hindi po kinain kasi kung kakainin po, kain-kain, simple lang, King takes D5. At itong pawn ay nasa rule of square. Ayan, tinuro ko po ito mga kamatyas. Itong endgame na to sa beginner summer clinic ko po. No, nakatatapos lang. Shout out sa mga players ko po na nagtapos ng lesson sa Kamatyas Summer Clinic. Ayan, okay. Last day na po nila mini tournament sa June 7 mga kamatyas, next week. Okay, so kung mag-G5 ganon, aabutan Nasa rule of square kasi. O kaya, anong ginawa? Nag-King C2 muna si Magnus para hindi muna makatulak ng promotion. Yun nga lang, kinain na po yung pawn sa D5. Kung magpupush, laging pasok sa rule of square. Okay, pasok na. Nag-G5, yun simple lang. Pasok sa rule of square Perfect square pasok yan. Mahahabol yan. At dito po, sumuko ang world number 1 Magnus Carlsen. Matagal-tagal na rin nating iniintay na makabawi-bawi man lang si Wesley kay Magnus dahil talagang sa karamihan ng tournaments, ginugulpi siya niyan. Pero ngayon, long game pa tinalo, black pieces pa siya. 3 points buong buo ang nakuha po ni Wesley So mga kamatyas. Woo! Grabe, malupites. Nga pala mga kamatyas, simula na po uli ang ating chess training sa mga gusto pong mag-training, mag-undergo training sa atin. Starting June 12 na po. So, very soon, popost po natin sa Facebook page ang enrollment, registration. Ganun din po sa ating Facebook o sa YouTube community. Maraming salamat po. Tingnan natin ang kanilang standing mga kamatyas. Ito po so far. After round number 5. Ayan, double round robin naman to mga kamatyas. Isang ikutan pa ulit. Isang ikutan pa. Alireza Firouzja pa rin ang nangunguna, nanalo sa kanyang laban kay Kmer sa Armageddon. Talagang grabe, Partida na, pilay pa yan, 10 points. At si Wesley na po ang pumapangalawa. Isang panalo na lang na buo, mababaliktad na po ito. Possible 11.5. Tapos, possible, magtatay na sila. Makakatied siya ngayon. Pag nanalo pa siya ng isang buo with 3 points, makakahabol na siya kay Alireza Firouzja. Pero, pagka natalo si Firouzja,
lalamang na siya ng 0.5. Kung sa Armageddon ang usapan kay Ferruccia, ha. Ayan po. World Champion Gukes, tinalo si Pragnananda, score 6.5 points. At Vincent Keimer, 5 points. At Magnus Carlsen, world number 1, 4.5 points. May balita ko rin sa inyo mga kamatsas. Bukas na po ang start ng WR Baghouse. Pupunta si Nakamura sa Grand Hyatt Hotel yata gaganapin mga kamatsas sa Manila. At baka makasilip po tayo doon. So magkita-kita po tayo mga kamatsas sa venue ng WR Baghouse na gaganapin po dito sa Pilipinas. Ayan, Grand Hyatt Hotel kung hindi ako nagkakamali. Oh, manonood ako, nandun si Nakamura. Magbibideo rin ako. Ayun, maraming salamat po mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.